Magandang araw po sa inyong lahat at ito na po ang aking wooden stove. So, smokeless, stain stove. So, hindi siya gaanong makapagmansya ng ating sinasaing na kaldero o kawali. So, yan ay made of hollow blocks na may lupa at saka kabilya para support na rin sa ating stove, yung scrap na stove, talagang yung galing sa yung sa burner natin. Ayan siya. Ayan, nagamit ko na yan dati, kaya ganyan ang itsura. Yung paint niya is natanggal kasi sa sobra niyang init. Kung gusto niyo naman na hindi matanggal, lagyan niyo lang ng semento sa ilalim, kabilya at saka semento, magmasa kayo. Tapos lagyan na. Yan. So, simulan na natin pagsaing para malaman na natin kung gaano siya ka-effective na wala talagang smokeless siya. Hindi naman na walang stain. Meron siya diyan sa pinakalapat niya sa ilalim, pero konti lang. Pero yung sa gilid, sa katawan ng ating pinagsaingan, hindi siya madaling mag-stain. So, sa unang gamit, hindi. Pangalawang gamit, tatlong gamit. So, matagal pa bago siya mag-stain. So, ginagawa ko to para may reserve ako na pagsaingan. In case na wala na akong LPG, so, meron akong mapagsaingan. At saka, pag merong long na pagsasaingan, yung mahabang pagsasaingan, gaya ng maglaga, so, maraming lulutuin. So, matagalang pagluto. Kaya ko yan ginawa. At nang hindi pressure sa paglilinis ng ating kaldero, ng ating kawali. So, it's combined ideas na lang po yung ginagawa ko. So, from the other videos na nakita ko. So, yan. Nakapagsaing na. Hindi pa nakapagsaing pero nakapag na tayo ng apoy. So, kumuha ako ng kaldero ng malaki na may 2 liters na tubig para ating pakuluan. Para makita natin kung talagang nag-smoke stain ba siya. So, dyan ko napakukuluan. So, honestly speaking, hindi ko yan kinuha at inilipat sa ibang kalan. Dyan ko talaga yan pinapakuluan. Yan. So, meron din tayong capacity limit niyan habang umiinit yung yero, lumalambot din yan. So, kailangan mayroon din kayong capacity limit dyan. So, wag masyadong malaki. Kung gustong malakihan, yun nga, sabi ko, lagyan nyo lang ng semento at saka kabilya dyan sa ilalim. Yan, sobrang init yan. Nilagyan ko ng kahoy para dry din yung kahoy natin matuyo. Kasi laging umuulan. Pwede rin kayo dyan mag-ihaw. Lagyan nyo lang ng aluminum foil. O kaya grill pan. Mainit kasi dyan. Maluluto pa yan. Makapagluto pa yan. Pwede rin kayo dyan magsaing ng kanin. Dyan sa gitna. Kasi mainit talaga yan. Never touch talaga your hands para hindi kayo mapaso kasi mainit yan. So, always think safety first. Ayan. Ayan, kumukulo na po siya. Ayan. So, yung kaldero natin, malinis pa rin. So, yung stainless niya sa burner natin, yun yung nagdadala ng bida talaga. Para hindi makalabas yung usok dyan mismo sa kaldero natin. Kaya, nagiging safe ang ating gamit. Hindi siya naiitim. Hindi siya nagkakaroon ng mansya ng apoy, ng usok. Ayan. Nasa labas lang kasi ako dyan. Yan, ang yung manok ko. Diyan ko nilagay yung wood stove ko kasi dyan lang mayroong bakanting
bubong. Tapos yan, sa silong ko na, yan na ako nagsusunog ng mga dumi ng mga dahon, kung mga ano-ano pa. Yan yung chicken ko. Ano sa tingin niyo? Kawawa yung chicken ko. Yan pala ay Rhode Island Red na chicken. Nag-iisa na lang yan. Ayan, kumukulo na talaga yan. Mahal ko ang manok na yan. Kaya ang masasabi ko ay naka-slow motion pa. Ayoko niyang iihaw. Mahal ko yan. Nag-iisang manok ko lang yan dito. Na hindi ko inakalang siya yung magtatagal sa akin. Okay, for the moment of truth. So, tingnan natin. Magpupunasan natin yung puti na tela para ma-check natin kung gaano kakapal yung smoke for the first saing niya sa kaldero dyan. Ayan, tingnan natin for the moment of truth. Yan, pinupunasan na yan. Talaga naka-slow motion pa. Okay, pwede nyo rin pong itry. So, yung mga sira-siran yung mga burner, so yun na itapon. So, yung ginawa ko ay walang miski piso na ginastos ko. Yan ay lahat na mga scrap lang dito ko sa bahay. Ayan. So, pinupunasan ko. Ayan. So, you can try it. You can also review it to yourself for the kiddos. So, you must have the supervisions of your adults. So, thank you for watching. Hope nakatulong at may natutunan po kayo sa video kong ito. Bye!